Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa mga listeners ng programang ito, Biyaya sa Pag-aga. Dito po sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Pastor Lindo ng Naga City Church of Christ. Sa technical po ay kasama natin si Sir Stephen Pabis. And good morning, bago po tayo magpasimula ay tayo muna po ay sumandaling manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama na nasa langit. Muli kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong umaga, panibagong kalakasan at buhay na meron kami ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming gabayan sa bawat bahagi na aming gagawin, lalo na sa pagpapahayag ng iyong mga mensahe na dadalhin ng iyong lingkod. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng bagong mensahe na nais mo na kailangan po namin ng mga tagapakinig. Dalangin ko din, Panginoon, ang lahat ng mga may pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Ano man ang kanilang mga kahilingan, nawa, Lord, na abutin mo sila na makamtan ang kanilang mga katugunan. Dalangin ko din, Panginoon, ang radio station na ito, BBS, LBFM, na patuloy mong i-bless, lalo na, Panginoon, ang mga namumuno, ang mga staff, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Na ito ay ginagamit mo ang station na ito para maihayag ang magandang balita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat ito po ang aking dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Good morning din po sa mga Amni Pastors sa ating mga BOT ng Amni. Then si Pastor Les, thank you sa inyong pag-schedule sa amin ngayong umaga. At thank you din kay Ma'am Lalaine Bellaporti Abonal na siya po ang pangunahing sponsor ng programang ito, Biyaya sa Pagkaaga. Good morning din kay Pastor Manny Ocbian dyan sa San Fernando na lagi pong nakasubaybay every morning. At ganoon din po yung mga mabait family dyan po sa Dalipay, Milaor. So halos every morning po ay sila ay nakikinig sa programa. And then at sa iba pa pong nakikinig sa programang ito. Minsan nung ako'y maglibot, nung ako'y pumunta dyan sa downtown, mayroong isang lalaki na sunod-sunod sa akin. Tapos parang nung bumili ako ng isang basa butika, nasa tabi ko, so kinikilala yung aking boss. Sabi niya, ikaw yung Brother Lindo pala, no? Sabi ko, so thank you sa inyong pagsusubaybay sa programang Biyaya sa Pagkaaga. So ngayon pong umaga, mga kapatid at mga kaibigan, mga listeners, sa umaga pong ito ay basahin natin ang Acts chapter 4 verse 31 na ito po ang pagbabatayan ng ating mensahe sa oras pong ito. Acts 4:31. Ang sabi po dito, Tagalog po ito, verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Okay. Sa oras po ito, mga kapatid, ang pag-usapan po natin, ang title ng ating programa ngayong umaga ay Transformational Church, a Winning Witness. Transformational Church, a Winning Witness. Ito po ang ating topic ngayong umaga sapagkat kung titingnan po natin
Ang talatang ito sa verse 31 ating binasa, pinaka-main text natin ay merong mga bagay na nangyari sa kanilang after sila ay mag-pray. Yung word na transformational, ibig sabihin ito ay merong tinatawag na major changes. Merong pagbabago. So, dito po sa talata, merong pagbabago eh. Sabi rito, after nilang manalangin, ano yung result? Nagkaroon ng sa kanilang pagtitipon, niyanig ang kanilang pagtitipon habang sila pagkatapos after mag-pray, and then sila ay nung mayanig ang kanilang pagtitipon, sabi rito silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Then ano yung result after silang mag-pray? Nagkaroon ng resulta na sabi rito niyanig ang kanilang pagtitipon. Then nung mayanig, after that ay napuspos sila ng Espiritu Santo. Nung sila'y mapuspos ng Espiritu Santo, ano yung result? Sabi rito, buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Transformational Church, a winning witness. So ang ating main idea ngayong umaga ay God calls every follower of Christ to witness on a daily basis by using means of communicating the gospel of Christ to a lost and dying world. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga followers, lahat ng mga tagasunod ni Kristo Jesus, meron tayong panahon. Ang sabi rito, sabi nga, after na sila ay nangaral, ay mag-pray na puspos ng Espiritu Santo, sila po ay nangaral. Yun po ang changes. Kaya kung titingnan po natin kung paano sila naging effective, paano naging effective ang kanilang mga pangaral sa mabuting balita dahil kay Kristo, ay minsan mga kapatid ay ating matatandaan na ang pangangaral ng mabuting balita, minsan may nakaramdam ka ng hiya, nakaramdam ka ng pag-anilangan sa sarili, nakaramdam ka ng takot. Kaya nga ang purpose ng Panginoon dito, na ang tao dapat para ma-transform ka, mabago ka, mayroong pagbabago sa simbahan, dapat sabi rito, dapat napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang. So, ibig sabihin, dapat meron tayong time, even the church, dapat meron tayong time na ibahagi ang mabuting balita sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa atin. So, tamang-tama po ito. Ito lang sinabi ko na minsan nagkukos ng pag-alilangan, lalo't higit sa lahat kung hindi talaga natin alam kung ano ang dapat natin gawin. Ang pangangaral po ng mabuting balita, hindi po ito limitado sa mga leaders o sa anumang grupo, kundi ito po ay ibinigay ng Diyos upang sa ganun ay maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga taong wala pang pagkakaalam o hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat meron tayong time. Kaya nga sinasabi rito winning witness eh. Pag sinabing winning witness, talagang ibig sabihin masipag ka na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Naalala ko yung isang kaibigan kong pastor, napaka sipag na pastor na ito. Sila ay nagsimula at wala talaga siyang pinapalampas na panahon. Kahit sa sasakyan, kung sasakay siya ng sasakyan ay in-evangelize niya yung kanyang katabi. Naalala ko nung umatin kami ng kasalan, kasabay kami kumain doon sa kinasal, sa mag-asawa. Normal sa pag nakasama ka sa first table, nakasama mo yung bagong kasal, ang mga tao dyan matagal tumayo, kahit tapos na. Yung kasama kong ito ay, yung katabi niya na nakita ko, ini-evangelize na pagkatapos after na evangelize, pinatanggap niya sa Panginoon at pinagpipray niya. So, ganun kasipag ang kaibigan kong pastor na ito. At ngayon, marami na siyang membro. Around 300 ata eh. So, ganun. Kaya, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na kapangyarihan.
Sabi rito sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, diyanig ang kanilang pinagtitipon, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa 31, no? At buong tapang ng ngaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. God empowers ordinary Christian with ordinary, extraordinary boldness to witness for Christ. Sapagkat ang Diyos ay gagawa din, kung ang Diyos ay gumawa noong unang panahon, the same, gagawa din sa ating buhay sa panahong ito. Ngayon, paano tayo magiging winning witness? Ano yung pinakasikretong bagay? Paano tayo magiging winning witness? Una ay spend time with Christ. Sa verse 13, partner, pakibasa. Sabi dito, nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. Okay, spend time with Christ. Ito po yung second principles for effective communication of the gospel is to spend time with Christ. Ito yung prinsipyo, no? Sabi rito sa verse 13, mga tao ito, mga ordinary men, mga ordinaryong mga tao, at sila'y ginamit ng Panginoon after na sila ay mapuspos ng Espiritu Santo at sila'y buong tapang na mangaral ng salita ng ating Panginoon. So, hindi naman talaga gumagamit ang Diyos ng ordinaryong mga tao. Hindi mo na kailangan yung mataas na standard na pinag-aralan mo eh. Minsan kasi, may mga tao na minsan dahil sa mataas masyado yung kanilang pinag-aralan, ay hindi na tuloy magagawa yung kalooban ng Panginoon. Even ordinary people, sila ginagamit ng Panginoon. Dito sa verse 31, partner, pakibasa, meron ditong magandang bagay. Ano? Verse 20. Verse 20, dito lang tayo sa Acts 4:20. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ang tinutukoy po ng talatang ito walang iba kundi si Peter. Sabi ni Peter, gusto naming ipahayag sa inyo ang nakita namin. Ibig sabihin, yung nakita nila at nasaksihan nila, sabi nila, gusto namin ipakita sa inyo. Gusto namin sabihin sa inyo. Sabi niya. So when spending time to build our faith becomes priority. Kung halimbawa, tinatawag yan, nagkaroon tayo ng panahon para lumakas ang ating pananampalataya, lumakas ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung laging priority natin. So ang result, ano ang result? Will be speaking to others about Christ. So ang resulta po, mga kapatid, kung tayo po ay lumalakas ang ating pananampalataya, kung tayo po ay nag-spend ng panahon para kay Kristo, lalakas ang ating pananampalataya. And then ang resulta niyan, tayo po ay mangangaral patungkol kay Kristo Jesus. Yung main text natin sa verse 31, buong tapang ng ngaral ng salita ng Panginoong Hesukristo. So paano tayo mag-spend ng time sa Panginoon? Ngayong panahon, especially sa sa mga kabataan. Sa mga kabataan ngayong panahon, hindi mo na masyadong bihira mo na makita yung nagbabasa ng Bible, umagang-umaga, mabuti pa yung cellphone nasa tabi, nasa parting uluhan pag natutulog, pagising, cellphone ang gamit sa halip, magbasa ng Bible, and then mananalangin sa Panginoon, cellphone ang inuuna. Kaya anong nangyari? Pagdating ng linggo, dry na dry ang pananambahan. Kasi nag-cellphone ka sa gabi. Wala ka ng panahon para mag-google ng panahon para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan sinasabi, kailangan natin ang revival. So revival. Pero kailangan, sino yung dapat i-revive?
Yung unbeliever ba o believer ba? Natural ang i-revive mo yung mga believer, hindi yung unbeliever. Sapagkat ang unbeliever, hindi yan kayang i-revive. Pero sino yung dapat i-revive? Yung believer. So, kanino? O, sino yon? Dapat matukoy kung yung i-revive kung sino para magkaroon ng effective sa ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid, ang tinatawag nating revival talaga, yung sinasabing revival, hindi mo kadalasan nakukuha sa Ang revival talagang, sabi nga ng Panginoon sa 1 Peter, the revival must begin the house of God. Nagsimula ang revival sa loob ng simbahan, sa bahay ng ating Panginoong Hesukristo. So, spend time with Christ. Gaano tayo katagal naggugol ng panahon para sa ating Panginoon? Pangalawa, seek with conviction. The primary way to spend time with Christ is by seeking Christ through prayer. Matibay ang ating paniniwala. Pag sinabing seek with conviction, meron kang tinatawag na strong persuasion or belief. Matibay ang ating paniniwala sa Panginoong Hesus. So sa paanong paraan natin ma-seek ang ating matagpuan ng ating Panginoon? Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon at ang lahat ng bagay ay idaragdag. So dito po, through prayer, we destroy the stronghold of the enemy. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, kayang-kaya natin sirain ang kapangyarihan ng kaaway. Through prayer, ay mas makilala pa natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating buhay. Dahil tayo po ay laging nagpipray sa Panginoon. Naalala ko po kahapon ay nandun kami sa Prayer Mountain sa Panikwason. Napakasarap po doon manalangin sa Panginoon. Talagang nanginginig kami minsan sa lamig dahil malamig sa parting Isarog, pero masarap po manalangin sa ating Panginoon. Ramdam mo yung presensya ng Panginoon sapagkat malayong-malayo sa disturbo. Sa bahay halos hindi ka makapag-pray dahil sobrang init. Pero doon po talaga makakonsentrate tayo sa pananalangin natin sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, dito po ipinakita ng Panginoon sa atin na para magkaroon ng matransform ang ating simbahan, simple na bagay lang Spend time with Christ, seek with conviction. Meron kang malakas yung ating pananalig sa Panginoon, matibay ang ating paniniwala, pagtitiwala sa ating Panginoon. Mas mahalaga po, unahin natin ang kaharian ng ating Panginoong Hesus bago tayo po gumalaw o kumilos sa pang-araw-araw. Hindi naman sa pagsabi-sabi. Kami po ay talagang meron kaming every 3 o'clock in the morning. Kami po ay nagpipray. Ako nga, yung schedule ko sa church ay alas 12 ng madaling araw. Hating gabi. Pero dahil kinasanayan na natin ang ganong oras, talagang magigising ka. Dahil yun ang ating pangako sa ating Panginoong Hesus. Spend time with Christ, seek with conviction. So, pangatlo po mga kapatid, dahil hindi naman ating time ay limitado, speak with confidence. Tayo po ay magsalita at mangusap tayo na mayroong assurance. Pag sinabing confidence, mayroong kang kumpiyansa o di kaya mayroong kang assurance sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Tayo po ay yung sinasabi rito na speak with confidence. God answered their prayer for boldness, but understand the text could really responded with obedience to speak with boldness. Sa text na ito ay pinakita na sa 31, although binasa natin ito, sabi rito, nung sila'y mapuspos ng Espiritu Santo,
Sila'y buong tapang ng aral, boldness. So, kailangan mo pala mapuspos ng Espiritu Santo para magkaroon ka ng katapangan sa pangaral ng salita ng Diyos. Actually, ang hindi naman inaalis ng Panginoon ang obstacle. Sa paglilingkod natin sa Diyos, napakaraming obstacle. Maraming mga hindrances. Nandyan yung persecution. Nandyan yung criticism. Katulad ng mga alagad na ito. Di ba sabi sa binasa natin, mga ordinaryong mga taong ito, at nakaranas sila ng pagtutuya-tuya sa kanilang buhay. Nandyan yung kritisismo, kung ano yung klaseng persecution na meron sila. But, sabi dito, sila po ay nangusap with boldness. Dahil sila ay nangusap with boldness, sila ay sinagot ng Panginoon with boldness din. The anointing with boldness and speaking are simultaneous events. We do not store up boldness to a future encounter. Ibig sabihin, sa ngayon pa lang, hindi naman tayo tawag yan. Hindi tayo nag-ipon. Nagtitipon. Hindi tayo nagtitipon ng boldness sa ating sarili. But, pagdating ng panahon, God provides the boldness when we are ready to be called to witness for Christ. So, ibig sabihin, kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo, bibigyan ka ng Panginoon ng katapangan. Kaya hindi tayo pwedeng magrason, wala tayong panahon para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Wala tayong panahon, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong time mangaral. Sabi ng Bible, may time ka o wala, dapat mong ipangaral. So, importante kasi sa mga Kristiyano, meron kang passion sa souls. Meron kang passion, meron kang hangarin na makadala ka ng mga tao sa Panginoong Hesus. Dahil may mga taong sinasabi, busy anya kami sa ministry. Busy kami sa ministry, pero busy sa ministry, yung simbahan, hindi naman lumalago. So marahil yung paging busy, hindi mo naman talaga sariling ministry yun. Dapat importante yung church natin ang mapalago ng gusto, sapagkat tinawag tayo na maglingkod sa Panginoon, dapat meron tayong kumpiyansa, meron tayong pagtitiwala na yun ay magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng iba, wala niya akong panahon para mangaral, kailangan ako ang panahon ko lamang ay magturo sa simbahan. So sino ang ating tuturuan kung wala naman tayong nadala sa Panginoong Hesus? Mga kapatid, ito pong salita ng Diyos. Ito po'y mahalaga sa ating lahat. Speak with confidence. God, nag-provide ang Diyos sa atin ng tapang para sumunod tayo sa Kanyang pagkatawag sa buhay po natin. Naalala ko po ngayong June, kami po ay nag-prepare sapagkat na marami kami activity ngayong June, so hindi namin pinagmamalaki ang ministry, kundi ang aming pinagmamalaki, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang Diyos ay siya po yung gumagawa sa buhay po natin kung tayo po ay magpagamit sa ating Panginoon. So panghuli mga kapatid, sapagkat kunti lang ating oras, ay share with compassion. Ibahagi natin na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagmamalasakit. Tingnan natin, partners, sa Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36. Ang sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Yan. Sino yung sinabi rito? Si Christ. Itong makita niya yung mga tao na para nagsipagkalat, sabi na habag siya. Lupaypay. Lupaypay ang mga tao. Hindi ito lupaypay sa tinatawag sa natural na Hindi ito lupaypay. Kundi ito yung mga tao
na kailangan nila ang Kristo sa kanilang buhay. Kung meron kang kumpasyon, kung meron kang hangarin o di kaya kumpasyon sa mga taong ito, walang dahilan na hindi ka mangaral ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Actually po sa church po namin ay almost every Sunday merong mga bisita. Pag sila'y nakapasok na sa simbahan, bumabalik na linggo-linggo, and then sila na rin nagsasabi na sila po ay magbabaptize. So yun lang ang pinakasekreto Yung simbahan ay tinatawag yung winning witness, na maramdaman ng tao na kapag ang tao ay maramdaman nila mayroong nagmamahal sa kanila, mayroong nagmamalasakit sa kanila, sila po'y babalik at babalik yan sa simbahan na kanilang pinupuntahan. Pero kapag pumasok sila sa simbahan na hindi nila maramdaman yung tinatawag na compassion, hindi na talaga yung babalik, mga kapatid. Sapagkat ngayong panahon, maraming mga tao, hindi ba natin alam na maraming mga tao ngayon nangangailangan ng pagmamahal ni Kristo? Nangangailangan sila ng pag-aruga sa kanilang mga buhay, sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming mga kaguluhan sa kapaligiran, lahat ng klase, maraming mga taong nangangamba, ano na lamang yung wala tayong hanap buhay. So, katulad nung isang araw, nung nandun tayo sa Panikwason, yung na-evangelize ko nung isang lalaki, sabi niya, ano na ngaya ang buhay tango niyan? Puro nasa naarog kayo Sabi ko, isang bagay lang, mga kapatid. Ang kailangan mo, walang iba kundi si Kristo, na siya ang nagbibigay lakas, siya ang nagbibigay comfort sa buhay natin. So we have the best training resources, mga kapatid. Meron tayong pinakamagandang training, meron tayong pinakamagandang resources na sa buhay natin ipinagkaloob ng Diyos, na siya po ang ibahagi natin sa labas. Speak with confidence. Sabi natin kanina, speak with confidence, o seek with conviction, spend time with Christ, then share with compassion. Kaya ito yung 4 na bagay, na simple na bagay, pero kailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po ay manalangin sa oras ito sa ating pagtatapos. Aming Diyos, salamat Panginoon ngayong umaga. Thank you, Lord. Na binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami po ay makapangaral ng inyong mabuting balita dito po sa radio station DWLB. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa inyong presensya na ipinagkaloob mo, ipinadama mo sa aming buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang lahat na may mga karamdaman sa araw na ito. Lahat ng may mga problema, Panginoon. Lahat ng mga pastor, Panginoon, na minsan nakaranas ng persecution, mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Lord God, bigyan mo po ng kaaliwan ang bawat isa ngayong umaga. Thank you, Lord, sa privilege sa pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang radio station na ito. Lahat ng mga staff na gumagawa sa radyong ito, Panginoon, araw-araw sila po yung nagtatrabaho. Ingatan mo rin po sila, dakilang Panginoon, sapagkat bawat isa sa amin, wala kaming kakayanan kung wala ka sa bawat sa amin. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang Villapuerte family sa kanilang pamumuhay araw-araw. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa kanilang mga negosyo, Panginoon. I-bless mo po sila. Diyan ko rin po kay Ma'am Lalaine Villapuerte Abunal, na siya po ang sponsor ng programang ito. Salamat po sa kanyang kagandahang loob, dakilang Panginoon. Alam ko, Diyos, lalo po silang gamitin, Panginoon, sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Panginoon, salamat po muli sa bagang ito. Ito pong aking talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli si Brother Lindo. Ako naman si Ate Melin. Sa technical ay nakasama natin si Sir Stephen Pabis. Susunod na po ang programang Kakampi Network News ni Sir John Bermas. Thank you po. Salamat